Maselan ang ating talakayan ngayong gabi. Naniniwala po ako na importanteng pag-usapan natin ito. Kasi how we react and how we take action would determine kung mauulit pa ba ito o hindi na. Pag-uusapan po natin ngayon ng isang trahedya na sariwa pa, no? Buong buo pa yung hinanakit, yung galit ng mga tao at kaanak ng biktima nito. Miski tayo, no? Kahit di naman nila tayo kakilala, galit tayo dito. And this is the most important time, no? Habang fresh pa tong galit na to, it's the most important time to raise all discussions about this incident. Disclaimer, pipilitin ko pong i-explain sa inyo yung kabuuan ng pangyayari. Yung takbo ng kwento, yung casualties, yung mga maliliit na detalye para mas maintindihan natin to. Pero gusto ko po lamang din na liwanagin na yung purpose or highlight po ng ating talakayan ay para masilip yung mga nagbubukasang societal issues and discussions dahil sa trahedyang ito. Kagaya na lang ng mga bagay, kagaya ng mga gun control. Ayan, nagtatanong sila, bakit may baril yung mga bata, di ba? Paano sila nakakuha niyan? Nandyan na rin yung mga usapin ng Juvenile Justice and Welfare Act. Anong edad daw ba dapat masasabing responsable o makukulong ang isang tao sa kanyang mga nagawa o nagawang krimen? Absuelto ba talaga pag bata ang gumawa ng kasalanan? Isang napaka-importanting diskusyon kung saan lahat po tayo dapat nakikisali sa usapan. Hence, ito pong ating upload ngayong gabi. And lastly, ano itong gore box na sinasabi nila? I have to put this in, no? Kasi masisilip din po dito yung mga online games, ganyan. May epekto nga ba yung mga online games sa karahasan? I want you all to take a deep breath. Don't worry, hindi po kami magpapakita ng mga distressing na footages or photos, pero inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa ating isang respectful na diskusyon. Tacloban shooting incident. I'm sure most of you have already seen the news. June 22, 2026 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Meron pong isang pares ng kabataan ang namaril sa loob nitong paaralan, kung saan 3 ang namatay at napakarami po ang injured. Yung ilan dahil sa pamamaril at yung ilan naman dahil sa kaguluhan na nangyari. Ang 2 suspect po may edad na 14 at 15 at malaki yung papel niyan sa isang malawakang diskusyon na kanina ko pa binabanggit sa inyo. Common ang karahasan sa Pilipinas. Ang dami niyan, di ba? Araw-araw may balita niyan. Even in schools. Pero yung school shooting po, sobrang rare nito sa atin. Ay, hindi ko alam kung meron na tayo natalakay nito, parang wala pa no? Kaya nakakabigla po yung ganitong klase ng balita. At problema to sa ibang bansa, kaya kailangan talaga, no, habang unang beses pa lang to nangyayari, tanggalin na, no, yung ugat nito. Kaya gusto ko rin talaga na pag-usapan siya. Anyway, silipin po natin ang buong pangyayari. The timeline. Tatahi-tahiin po natin yung kabuuan in order for us to better understand yung pagkakasunod-sunod leading to the shooting. Nag-release po ang Philippine National Police ng timeline o kumbaga buod sa insidenteng nangyari dyan sa school. Monday, June 22. 7:30 AM po, napakaaga. Si alias Nash, yan po yung ginagamit ngayon na pangalan. Ang alleged na 14-year-old gunman dumating sa kanyang paaralan. Umattend po siya ng flag ceremony. At pagkatapos, dumiretso ito ng pasok doon sa comfort room. Kung saan, 30 minutes ang nakalipas, 8 AM na. Si alias Rod naman po, no, yung pangalawang teenager. Ang alleged na 15 years old shooter naman ang dumating doon sa school. Dumiretso raw ito sa comfort room para kitain si alias Nash. Walang detalye na nirelease ang PNP kung ano yung nangyari doon sa loob na yan, no, nung moment na yan. Ano ba yung pinag-uusapan nila dyan sa CR? And I do think ma-uncover yung mga detalye niyan sa mga susunod na araw. 9 AM. Isang oras matapos nilang magkita itong si Nash at Rod, sabay na pong lumabas mula sa CR. Isang buong oras silang magkasama doon sa loob, kaya kahina-hinala naman po talaga. Anyway, paglabas nila, sinasabing nag-ikot-ikot ito sa school compound. Lakad lang daw sila ng lakad. Sinasabing hinahanap raw nila ang isa sa mga target nila, pero hindi daw nila ito mahanap. 9:20 AM, hindi man nila nahanap yung pakay nila, nag-umpisa na raw silang mamaril, sabi ni Police Brigadier General Jason Capoy. Na merong isang witness daw ang nagsabi na
Itong dalawa, dumating sa school, no? Nasa dulo na raw sila ng isang corridor dyan sa school. Etong si Rod daw, dapat i-verify yung kanilang target. Sinabi niya na hindi natin mahanap yung target natin. Saka biglang nag-umpisang magbabarel sa mga bintana. Ayon sa mga pulis, 2 minuto lang mula na mag-umpisa ang shooting, nakarespond naman daw kaagad ang mga ito. 9:30 a.m. 10 minuto simula ng putukan. Na-restrain ng 2 responding officers itong si Rod na sinasabing merong bitbit na .38 caliber revolver handgun at meron daw itong 5 live rounds. Isang shot raw ang naputok nito. 11:15 a.m. Mahaba na po yung skip, halos 2 oras. Ito naman pong si Nash taken into custody by a civilian. At nakuha sa batang ito ang isang bag na may lamang Glock 17 9mm semi-automatic pistol, isang foldable baton. Dito rin, nakarecover sila ng isang bonnet, isang puting sweatshirt, vest, isang firearm holster, at isang puting t-shirt. Yan po yung timeline nung mismong shooting lamang. At ang mas importanteng katanungan po dito para sa akin, kamusta yung mga estudyante at guro doon sa paaralan? Di ba? May nasaktan ba? Sadly, oo. May tamatay pa po, di ba? At importanteng makita natin itong lahat ng sa gayon ay mag-umpisa itong diskusyon na gusto kong pag-usapan natin. Magkakaroon ba ng mahigpit na batas na makakasiguro na hindi na siya mauulit? O magbibida-bida na naman ba itong ating mga politiko sa pamimigay nila na meron silang pakialam sa ating mga mamamayan, sa ating mga mag-aaral at guro para makakuha na naman sila ng simpatya sa publiko? Isa pang importanteng katanungan, bakit may armas yung mga bata? 'Di ba? Diyos ko, saan nakuha ang armas? Sabi ng mga otoridad, pinaputok ni Nash yung Glock ng 34 times. Ang dami. Definitely, may matatamaan at may matatamaan. Isang beses daw ito nag-reload ng magazine sa loob ng insidente. 2 magazine pa raw yung na-recover. Isa sa loob ng handgun mismo at isa na malapit kung saan siya nahuli. Ngayon ito na, saan nila nakuha yung mga yan? Nagkaroon ng agarang investigasyon at sinabi nila na itong 9mm pistol isang service firearm ng tiyahin ni Nash. At ito ay isang staff sergeant at lawyer. Sinabi nito na dinala niya sa isang firing range ang bata at siya rin mismo ang nagturo dito kung paano bumaril. Doon pa lang, may nakikita na tayong pagkakamali. Sabi niya rin na iniwan niya yung baril sa kanilang tahanan. Isa na namang pagkakamali. Sabi nitong tita na yung pamangkin niya pumasok sa bahay niya. Daan nung bintana at saka kinuha yung kanyang baril nang walang paalam. Itong si Rod naman po, yung kanyang revolver registered sa isang security agency sa Cebu kung saan isang security guard yung kanya pong lolo. Sabi nila, hindi nagpaalam, nalingat si lolo or pumunta sa work. Ayun na nga yung unang issue po, which is yung sa mga baril. Widely discussed po yan sa ibang bansa, especially sa Amerika. Nakakalungkot lang na meron na rin tayong ganitong kaso. At sa totoo lang, sana ito na yung huli. Sana dito palang aksyon na agad para itigil na kaagad para hindi na kahit kailan maulit pa. Kasi ang pinaka-priority dito, yung safety ng lahat ng mga guro at kabataan sa kanilang paaralan. Walang kahit sino ang dapat matakot sa sarili nilang paaralan na tinatawag nating pangalawang tahanan. Pasensya na po. Medyo triggered si Claro sa kwento natin ngayong gabi. Nakakagigil po talaga. Isang bagay ito na pwedeng i-avoid kung maayos lang sana. Alam nyo, nung pumutok itong balita, nagkaroon po talaga ng immediate fear sa taong bayan. Tapos nasali rin sa usapan itong papakita ko sa inyo, no? Sabi, DepEd and PNP are alarmed by rising incidents of school violence. And I'm sure narinig nyo na rin ang ilan sa mga balitang ito. Una yan, pinakita dito sa Cavite, merong isang grade 11, sinaksak ng kanyang schoolmate. Sa General Trias naman, 7 ng mga students daw yung injured sa isang knife attack ng kanilang schoolmate. Ngayon, kokontrahin ko po itong rising incidents na ito ha. Kung matagal na po kayo sa channel ko, lagi ko pong kinukwento na normal po talaga yung mga saksakan kung saan ako graduate. And I'm sure sa ibang mga paaralan din, meron talaga. Ilang beses na po kaming nakanood ng saksakan sa school, sa 4 na taon ko sa high school. Ang dami. Tapos yung kapatid ko rin po, several years later, naka-witness din ng nakita niya yung laman ng schoolmate nila, dahil nasaksak din. So, hindi talaga to bago, 'di ba? Dati na tong problema at dati na rin hindi inaaksyonan. Yun yung nangyayari. Wala talagang pakialam, 'di ba? Kasi kung noon pa inaaksyonan yan,
Hindi na dapat nangyayari ngayon yan. Alam nyo lahat yan. Sure ako marami sa inyo naka-witness na rin ng mga ganyang klase ng karahasan sa school ninyo. Dagdag nyo pa yung mga bullying na yan. Ano bang ginagawa? Wala! Diba? Hindi ito bago at matagal na dapat itong inaaksyonan. At dahil nga sabi nila, rising daw itong mga cases na to, no, syempre hinahanap nila yung mga rason. Ano bang pwedeng ituro sa pangyayaring to? At ito po yung mga societal issues na i-discuss natin ngayong araw. Ito yung mga masasagasaan ng trahedyang ito. At kayo na po ang bahalang humusga ha, kung ano sa tingin nyo yung mga kalakaran na dapat baguhin. When the news first came out, meron pang isang laman ng balita. Laman ng matinding diskusyon at ayan na nga yung bullying claims. Sabi ng kapulisan, hindi raw sila naniniwala sa claims ng mga ito. Binubuli daw kasi sila at nagawa nila yung krimen para takutin yung mga nangaaway sa kanila, which is, it doesn't make sense, sa totoo lang. Sabi ng mga investigador na sinisilip nila yung posibilidad na itong mga CICL, ayan, i-take note lang natin yung term na yan, no? Children in conflict with the law, baka plinano, no, itong krimen, premeditated. Sabi ng kapulisan na meron daw mga indikasyon na may mga grupo or online content na maaaring nag-impluwensya sa mga ito. Mamaya sisilipin natin yan. Isang dagdag na societal discussion na naman. Anyway, meron daw isang group chat itong mga ito kung saan dinidiscuss nila, no? Minors naman kami. Hindi kami pwedeng hulihin ng batas. Mga parang ganon. Disturbing daw to dahil para bang pinag-aralan nila yung batas at kung papaano ito makakaapekto sa gagawin nila, di ba? So parang premeditated nga, ganon. Disclaimer lang na hindi pa po tapos yung investigasyon, no? Wala pa pong pinal, kumbaga na resulta kung ano ba talaga 100% yung dahilan, motibo, at kung ano-ano pa. Criminal age. Rippled na yung epekto, no? Samut-sari na yung mga usapin na napasailalim sa diskusyon. Obviously, involved ang mga minor sa kasong ito. At dahil dito, kaliwat kanan ang mga makikita mong posts online tungkol sa malawakang panawagan na itong mga kasalukuyang batas natin ay kailangang i-amend at babaan ang edad ng criminal age of responsibility na tinatawag. Kung saan mismong yung PNP po nag-e-express ng kanilang pagsuporta. Ano sa tingin nyo? Payag ba kayo dito? Of course, this is not just a yes or no answer ha. Pipigilan ko kayo na sumagot ng oo at hindi sa ngayon. May mga specifics po sa mga batas na ito, no, na kailangan talaga nating talakayin, pag-usapan at basahin. At hindi kayo pwedeng magbigay ng sagot dahil lang, ito kasi yung napanood ko kay Claro. Ito kasi yung napanood ko sa ganyan. Kailangan alamin natin kung ano yung mga sinasagawang batas na yan. Kailangan naiintindihan natin sila. At yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Sabay-sabay po sana tayong matuto at matiyak natin paano nga ba mas maliligtas ang ating mga kabataan sa mga trahedya na katulad nito. Yun naman po talaga yung purpose natin, di ba? So, anong sabi ng Malacanang dito? Sabi ng Marcos administration na bukas sila sa mga panawagang ito. Dinagdag din nila na bukas din sila sa mas mahigpit pang polisiya sa mga social media platforms at online games na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga kabataan. Which brings us dito sa specific na discussion ng kwento natin ngayong gabi. Gorebox game ban. Lumabas sa mga balita na ban na itong tinatawag na Gorebox. Sa totoo lang, hindi ko po talaga alam kung ano yan. Hindi ako naglalaro niyan. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, temporarily blocked ang video game nito kasi iniimbestigahan. Baka rin kasi talaga merong nakita sila na baka may nag-utos, ganun. Just checking the possibilities. Sabi nila na nilaro daw to bago yung krimen ng isa sa mga teenagers. Ngayon naniniwala po ako na meron talagang hangganan dapat ang paglalaro ng mga kabataan at exposure nila sa internet. Sa totoo lang, marami po talagang hindi lang bata, kundi matatanda, napiprito po ang utak at naa-addict talaga sa kakalaro. However, isa po akong gamer. Hardcore gamer po ako at naniniwala ako na hindi rason ng isang laro para pumatay ng tao at hindi ito dahilan para maging violente ang isang tao. Although I understand that this is under investigation, I just find it hard to believe na ito entirely yung rason. All over social media, nagkakaroon din po na malawakang pagbibigay ng opinion dito and mostly from gamers. Kasi dahil sa iisang kasong ito, parang nadidemonize yung isang buong community. As for me, video games are just interactive movies or books. Punong-puno po ito ng iba't ibang mga klase ng kwento. Kaya sa inyo ko na lang ulit itatanong, naniniwala ba kayo na isa itong Gorebox sa dahilan kung bakit naging bayolente ang isa sa mga gumawa ng krimen? After
aftermath. Ito lamang po yung mga balitang maibibigay ko sa inyo sa ngayon. Una, na ang mga authorities po ang nag-file ng complaint sa 15-year-old student na involved. We already have filed the criminal complaint against the CICL, who is above 15 years old last night with the prosecutor's office. Sabi ni PRO 8 Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Ngayon, obviously naman po, national issue ito at dahil dito, lahat ng matataas na opisyales ay inaabangan ng taong bayan kung ano yung sasabihin, which leads us to this article. Ang sabi, Tacloban Shooting Senate Probe to begin July 1. Hontiveros. Nakatakda magkaroon ng investigasyon dito, sabi ni Senator Risa Hontiveros. Sabi niya na ang Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality, kung saan siya po yung chair, ay magfo-focus sa insidente. Gayun din yung, ito quote-unquote, growing threat of radicalization among children. Sa July 1, sabi niya, muli nating bubuksan ang pagdinig para alamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng marahas na idea. Nagiging pugad ng mga grupong nang be-brainwash at nagra-radicalize sa mga bata. Titignan natin ulit kung may sapat bang ginagawa ang lahat ng mga online platforms para hindi mapagsamantalahan ang mga kabataan. Sa totoo lang, nakakalungkot po talaga itong pangyayaring to. Most especially kasi children are involved. Children are both the victim and the perpetrators. Kaya kailangan talaga itong himayin-himayin sa kaila-ilaliman para masuri kung ano ba ang tamang dapat gawin. Hindi pwedeng bara-bara ang magiging desisyon ng mga nakaupo sa kapangyarihan dito. Importanteng talakayan po ito. What we do from here on out would set the roadmap kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, linggo at taon. Ang hiling ko lamang po sa lahat, wag lang po tayong comment ng comment online. Basahin po natin ang pinong-pino, yung mga pinopropose ng mga mambabatas. Hindi tayo dapat nag-a-agree lang kasi bet natin o binoto natin yung isang politiko. At hindi tayo dapat kumokontra din sa mga panukala nila dahil lang hindi natin sila bet o hindi natin sila binoto. Diba? To end this video, hinahamon ko ang lahat na mag-isip. Ang lawak sa totoo lang ng sakop ng issue na ito at ito yung perfect na opportunity para itama kung meron mang baluktot sa kasalukuyan nating mga batas na nagpoprotekta sa ating mga kabataan. Kung kayo ang tatanungin ano sa tingin nyo ang dapat baguhin o idagdag na mga batas para maproteksyonan ang ating mga kabataan sa mga trahedya na katulad nito. I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento. Nasyanad to mawasanay kami kay anak ko sa classmate tuman pumalit bangat ng kantin. Sa tulad na lalaki nakatulad yan yung kantin. Tapos gintigin taman namon niya tapos nagsisinugod niya. Tapos pagsad, yagin buntan po sila, yagin tuwang ka, tapos kami at dadlagan. Tapos pagkita naman, pagpabuto na niya ang pusil, kuman na kami tuwin, gumuliat na kami, kagawas ka mo kay, anak ko sa masang kayo, kagawas ka mo kay may dakilar, tapos magawas ka mo kay may da namumusil. Sumatulot kami ang guard, naman kami guard, may da nga ito namumusil, tapos amon lahat kinabra ng gate. Pag abra na mo ng gate, amon binukan, para pagdadlagan ng kabataan, dyan na mag-inabra. Tapos nakagawas na kami dito. Ano yung pagtuto kami, yagin bunutan niya pusil, tapos yagin ko na anong distansya, so dili tapos dila. Wari pala diya. Mapinangalan na kadalagan dahil kami kayo makanako sa nga sangkay di daloy. Tara na ko number kay bayan pa kung bumunot yung pusil. Kamo to, bumunot kid mo na yung pusil. Tapos pagdadlagan namon, tapos pagtago namon, kumunat na amo na tinapkaboto.